Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Nilagdaan ng Pilipinas ang dalawang kasunduan kasama ang kumpanya ng Renewable Energy o RE ng bansang United Arab Emirates sa UAE upang isulong ang mga proyektong RE at investment sa bansa. Sa naganap na kasunduan kasama ang Department of Energy at Board of Investments, mapapadali ang RE project sa bansa sa pamamagitan ng solar, wind at battery shortage systems ng Masdar ng UAE. Ang naganap na kasunduan ay isang patunay ng matatag na relasyon ng dalawang bansa at makakatulong sa pagsusulong ng renewable energy sa Pilipinas. Para naman at mga motorista, ingat po dahil laganap ngayon ang motor napping kaya't mayroong ilang mga paalala ang kapulisan upang hindi maging biktima nito. Panoorin mula kay Danisa Lopez. Nagbigay paalala ang National Capital Region Police Office o NCRPO sa mga motorista na maging alerto sa panahon ngayon upang hindi maging biktima ng motor napping. Pagbibigay payo ng NCRPO, ugaliing huwag iwanan ng susi sa motor at magkabit ng alarm upang magsilbing ingay sa oras na mayroong magtangkang kumuha nito. Inabisuhan din ito ang bawat driver na huwag pumarada sa mga alanganing lugar gaya ng madilim at malayo sa paningin. Kaya dapat na umano piliin ang pagpaparada sa mga parking area na mayroong sapat na CCTV camera. Ang anti-motor napping tips na ito ng NCRPO ay layong maiwasan ang kaso ng mga pagnanakaw ng motor sa kalakhan ng Maynila. Matatandaan na bumaba ang crime rate sa Metro Manila magmula noong nakaraang taon buwan ng Nobyembre hanggang kalagitnaan nitong Enero ngayong taon. Danisa Lopez nag-uulat para sa Golden Nation Network. Para sa mga naghahanap ng trabaho ay abangan na ang ilulunsad na job fair ng Makati sa darating na Miyerkules. Mangyaring bisitahin lamang ang link mula sa Facebook page post ng Makati para ipadala ang resume at hintayin ang kumpirmasyon ng Makati Peso. Matapos makatanggap ng notifikasyon mula sa Makati Peso ay magdala lamang ng kopya ng resume at itim na panulat at tumungo sa Peso Office ng Makati Hall Building. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, unang kaso ng Mpox sa Baguio City na itala. DA posibleng magdeklara ng food security emergency. Malacanang kinundena ang mga alegasyong may anomalya umano sa pinirmahang 2025 budget. DOJ patuloy sa layuning resolbahin ang issue sa blacklisted aliens at child sex offenders sa bansa. DA naghahanda na ng hakbang laban sa banta ng La Nina. At ilang sports organization nagpulong para pagbutihin ang pasilidad, sistema, performance ng mga atleta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Kinumpirma nitong Sabado ng gabi ni Mayor Benjamin Magalong ang naitalang unang kaso ng monkeypox o Mpox sa Baguio City. Ang unang kasong naitala ayon sa Health Services Office Chief ng lungsod ay mula sa 28 taong lalaki na ngayon nakumpleto na ang isolation at gumaling na noong Biyernes. Pahayag ng alkalde ng lungsod, walang dapat ikabahala o lockdown, ngunit inaabisuhan nito ang publiko na mag-iingat at sundin lamang ang mga health protocols.
Nitong kamakailan lang ay sinagawa ang unang pulong ng Technical Working Group na nare-resolba sa issue ng blacklisted aliens at child sex offenders sa bansa. Sa pulong din napagtibay ng mga kalahok na ahensya at organisasyon ang updated draft ng mga alituntunin sa naturang paksa. Narito ang detalye. Sa patuloy na pagsugpo at pagresolba ng Department of Justice sa issue ng eksploitasyon sa bansa, katuwang nito sa layunin ng Pamahalaan at National Coordination Center Against Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Child Sexual Abuse or Exploitation Materials. Nitong kamakailan lang ay sinagawa ang unang pagpupulong ng Technical Working Group para sa registry ng blacklisted aliens at child sex offenders upang tugunan ang mga kritikal na hakbang sa paglaban sa online sexual abuse and exploitation of children at ang paglaganap ng mga mapang-abusong material. Nagsama-sama sa pulong ang mga pangunahing kinatawan mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at mga kasosyong organisasyon na binibigyang diin ang kahalagahan ng interagency collaboration at multi-sectoral strategies upang pangalagaan ang mga bata mula sa pang-aabuso online. Ang mga sumusunod na kalahok sa pulong ay ang Bureau of Immigration, Department of Foreign Affairs, National Privacy Commission, Philippine Center on Transnational Crime, Philippine National Police Anti-Cybercrime Group, PNP Women and Children Protection Center, National Bureau of Investigation, Commission on Human Rights, the Australian Federal Police at ang Stairway Foundation na isang prominenteng child rights NGO. Sa naganap na pulong na pagtibay ng mga kalahok ang pinakabagong draft ng mga alituntunin sa pamamagitan ng mga workshop, collaborative discussion at plenary talks kung saan mahalagang papel ang gagampanan ng updated draft sa pagsugpo sa OSAEC at CSAEM sa pamamagitan ng paghihigpit sa pagpasok ng mga kilalang nagkasala sa bansa at pagpapahusay sa pagtugon ng pamahalaan sa mga krimeng nabanggit. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. TikTok restored. 16 na oras pa lamang ang nakalipas mula nang mag-shutdown ng social media platform na TikTok sa United States itong Sabado ay muli rin itong naibalik kinabukasan. Ipinagbabawal sa US ang naturang platform na itinuturing na posibleng banta sa pambansang seguridad na sinang-ayunan ng Korte Suprema ng US na may sa batas. Nasa 170 milyong users, content creators at empleyado ng sikat na app ang dismayado at apektado ng pagban ng TikTok sa US. Samantala, nangako naman si President-elect Donald Trump na maglalabas ito ng executive order na madelay ang TikTok shutdown upang bigyan ng oras na pagkasunduan ang pagbebenta ng mga operasyon ng TikTok sa US at potensyal na impluwensya ng ByteDance sa data ng mga TikTok users sa Amerika. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, unang kaso ng MPOX sa Baguio City na itala. DA posibleng magdeklara ng food security emergency. Malacanang kinundena ang mga alegasyong may anomalya umano sa pinirmahang 2025 budget. DOJ patuloy sa layuning resolbahin ang issue sa blacklisted aliens at child sex offenders sa bansa. DA naghahanda na ng hakbang laban sa banta ng La Nina. At ilang sports organization nagpulong para pagbutihin ang pasilidad, sistema, performance ng mga atleta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita.
Simula bukas, epektibo na ang humigit kumulang 3 pisong taas singil sa presyo ng produktong petrolyo kung saan ito na ang ikatlong linggong magtataas ng presyo ang mga gasolinahan. Asahan ng piso at 65 sentimong dagdag singil sa kada litro ng gasolina habang 2 piso at 70 sentimo naman sa kada litro ng diesel at 2 piso at 50 sentimo sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy, ang big-time oil price hike ay bunsod ng mas mahigpit na sanksyon ng US at UK sa mga kumpanya ng langis ng Russia na nagpapalaki ng mga gastos sa shipment na siya namang nakakaapekto sa karamihan sa mga Asian countries, kabilang ang India at China. Apektado ang Pilipinas dahil sa China kumukuha ng supply ng langis ang bansa. Kinondena ng Malacanang ang kamakailang pahayag ni dating Pangulong Duterte kasama ang iba pang personalidad na walang bisa umano ang pinirmahang 2025 budget. Para sa ibang detalye narito si Francis Riudique. Dinepensahan ng Malacanang ang umano'y malisyosong pahayag ukol sa pinirmahang 2025 budget. Ayon sa inilabas na pahayag ng Malacanang, wala umanong katotohanan ang mga alegasyon na walang bisa ang pinirmahang 2025 budget ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong December 30 noong nakaraang taon. Matatandaang sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng iba pang personalidad na wala umanong bisa ang pinirmahang budget. Paggigiit nila, mayroon kasi umanong mga blankong items sa hawak nilang 2025 Budget BICAM report. Ayon kay Duterte, invalid ang pinirmahan at paglabag umano ito sa batas o maituturing na perjury. Sabi naman ng Malacanang, ang ibinahaging umano'y fake news ng dating Pangulong Duterte ay maituturing na kriminalidad. Aniya ang mahigit na 4,000 pahina ng 2025 budget ay binusising mabuti ng daang-daang mga eksperto mula sa Kongreso at Department of Budget and Management. Imposible umanong magkaroon ng blanco sa mga items sa naturang dokumento. Wala umanong kahit isang discrepancy sa mga inallocate na budget. Sa kasalukuyan ay wala pang pahayag ang kampo ni Duterte. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Ayon sa PIDEA, mula 2022 hanggang sa kasalukuyan ay umabot na sa 518.48 million pesos ang halaga ng mga ari-arian at salaping na freeze o na forfeit bilang bahagi ng kampanya laban sa money laundering mula sa illegal na droga. Sa kabuuang halagang ito, 4.04 million pesos na halaga ng mga lupa, sasakyan at armas ang napunta sa gobyerno, habang 514.44 million pesos naman ang nananatiling frozen o preserve. Patuloy ang PIDEA kasama ang AMLC at DOJ sa pagsasagawa ng financial investigations upang mapigilan ang daloy ng kita mula sa pagbebenta ng illegal na droga. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, unang kaso ng MPOX sa Baguio City na itala. DA posibleng magdeklara ng food security emergency. Malacanang kinundena ang mga alegasyong may anomalya umano sa pinirmahang 2025 budget. DOJ patuloy sa layuning resolbahin ang issue sa blacklisted aliens at child sex offenders sa bansa. DA naghahanda na ng hakbang laban sa banta ng La Nina. At ilang sports organization nagpulong para pagbutihin ang pasilidad, sistema, performance ng mga atleta. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.